Kumusta mga kababayan? Welcome back again sa Pinoyang Birador. Ngayong araw na ito mga kababayan, ngayong umaga na ito, isa sa mga kandidato natin sa pagkasenador ng PDP Laban, si Atty. Lambino, biktima na ng dayaan ng machine ng anong machine tong automatic cheating machine. Sabi ni Atty. Glinchong, lumabas yung resulta mga kababayan, mali yung resulta. Dalawa sila ng kanyang asawa, bumuto sila. Yung binoto nila straight silang mag-asawa doon sa pat kasama yung party list. Pero blanco yung resibo at ang lumabas sa ang unang resibo ay blanco. Sa pangalawang sinubukan ulit mag-print ng resibo, lumabas ibang mga pangalan. Sinubukan ulit ng pangatlong resibo, lumabas ibang mga pangalan ulit. Kaya ang ginawa niya, pinadokumento niya, nagreklamo siya sa BI, pinadokumento niya, binidyohan para klarong-klaro na mayroon talagang mga anomalyang nangyayari sa Miro na to. Pero hindi naman to mangyayari kung hindi ito ginawa ng o inaprubahan ng Comelec. So ito mga kababayan, panuorin natin to. Si Atty. Lambino nga, biktima na ng pandaraya. Katulad ng nangyari doon sa Butuan City ng isang poll watcher. Lumabas na yung nangyari doon sa Butuan nung mag-testing sila ng machine. Yung nangyari doon sa poll watcher ni Plaza, na ang binoto niya ang mayor ay si Plaza at siyam na mga councilors. Ipinasok sa machine yung binoto niya, yung sample ballot. Paglabas sa resibo, iba yung mga pangalan na lumabas. Ang lumabas, Lau Porton at 12 na mga councilors. Sinubukan ulit nila mag-testing ng machine, ng baluta. Pangalawang testing, dinalawa niyang binoto, si Lau Porton at sa Ching Plaza. Ang lumabas sa resibo, overvote. Tapos, tiningnan nila sa screen ng machine, ang lumabas iba yung lumabas, Lau Porton at saka 8 o 9 na candidates ng councilor. So yun mga kabayan, ganito rin nangyari kay Atty. Lambino, pati sa kanya asawa. Ito yung video mga kabayan, panoorin natin. At ito rin yung gagawin natin kung sakasakali ganyan ang mangyayari sa pagboto natin. Ito. Ang po, isang kababagtag, inulit ng ninuno ang yung poya resibo si Pimoyat sa nanay niya. Ako yung boto sa sarili na si Asawak. Pantami ang toknan Asawak. Sa chairman, siya pa yung chairman nyo? Siga. Okay. Atan may pirma. Oh, pirma nyo taro. Gano, wala evidence sa sinatutay Pimoya resibo. Nyawitan takilay sobre, tapi agyo na parang. Malura. Sama dito tayo udah. Yan. Okay. Thank you. Oh, ayan. Give me 5 minutes. Okay.
Ito mga kababayan, ito yung resibong natanggap ko nung bumoto ko. Una, blanco, wala. Yung pangalawa, ito. Pangatlo, ito pa rin. Iba yung mga lumabas na mga pangalan doon sa binoto ko. So, iiwanan ko ito sa PEI. Baka nakilasatan, bahala na kayo dyan. Anong gagawin dyan? Basta magdiwala kila ka. Ganoon ta na alimang perfecto tayo machine. Ayos na pakata. I-assert po natin ang right natin sa pagreklamo. Karapatan nating magreklamo kung sakasakali mayroong mga anomalyang nangyayari. No, mga kababayan. Huwag kayong matakot magsalita. Magpakita ng pagpoprotesta kung sa tingin nyo tama naman yung inyong gagawin nyo. Tama naman yung gagawin natin. Minsan ko nang nagawa yan sa buhay ko noong panahong ako ay butante pa ng Samar. Maisingit ko lang pala mga kabayan, magulo na naman sa Samar, marami na naman mga bayaran doon at may binalita pa nga sa ABS-CBN kanina na nagkakahulihan talaga ng vote buying din doon. Ayun. So mga kabayan, paalaala ha, pag nagkaroon ng problema, huwag matakot, huwag mahiyang magreklamo, karapatan natin yon. Kung maaari, videohan natin basta mali yung resulta. So yun lang mga kabayan.